Magandang araw! Ang tatalakayin natin sa pagkakataong ito ay tungkol sa Article 5. Ano nga bang tungkol sa Article 5? Ang article na ito ay tumutukoy sa suffrage o yung karapatan ng isang tao para bumoto. Ang article na ito ay binubuo ng dalawang sections. Una ay ang Section 1. Suffrage may be exercised by all citizens of the Philippines, not otherwise disqualified by law, who are at least 18 years of age, and who shall have resided in the Philippines for at least 1 year, and in the place wherein they propose to vote for at least 6 months immediately preceding the election. Hindi man natin sabihin na dapat mandatory na magparehistro ang isang mamamayan upang maging isang botante pag nakaabot na siya sa edad na 18 years old. Kasi kapag hindi tayo nagparehistro, ay parang ang dating nito sa atin ay wala tayong silbi sa lipunan dahil hindi ka botante. Ang karapatan nating bumoto ay napakahalaga dahil parte tayo ng isang komunidad, bansa at politika. Sinabi rin dito na dapat at least 1 year kang naninirahan dito sa Pilipinas at halimbawa ay lumipat ka ng lugar dito sa atin para doon ka manirahan at makaboto. Halimbawa, from Alabang ay lumipat ka sa Palawan dahil gusto mong doon ka makaboto, dapat tumahan ka muna doon ng at least 6 months para sa nais mong doon makaboto. Ang karapatan natin sa pagboto ay walang hinihinging ibang requirements maliban sa ating edad na 18 years old. Kahit anong antas mo sa buhay ay may kalayaan at karapatan tayong bumoto. Ito ang karapatan na dapat hindi natin sinasayang sapagkat kapag hindi mo ginamit ang karapatan mo sa pagboto, ay maaaring ma-deactivate ang pangalan mo sa mga listahan ng botante. Para muli kang makaboto, kailangan mo ulit pumunta sa COMELEC para ipa-verify ang iyong pangalan. Susunod ay ang Section 2. The Congress shall provide a system for securing the secrecy and sanctity of the ballot, as well as a system for absentee voting by qualified Filipinos abroad. The Congress shall also design a procedure for the disabled and the illiterates to vote without the assistance of other persons. Dito naman, ipinapaliwanag naman ng seguridad sa mga accounts and books. Sa parteng ito ay may mga nakatalaga na tao para sa mga mag-alaga sa ating mga boto. Gayon din sa mga overseas workers, may mga instruction na pinapagawa sa kanila para makaboto sila kahit wala sila dito sa ating bansa. Paano naman kung ang isang tao ay hindi marunong magbasa o kaya magsulat? Maaari pa rin kaya silang makaboto? Oo. Maaari pa rin silang makaboto sapagkat malinaw namang sinasabi sa Article 5, Section 2 na kahit ang mga tinatawag natin na may disability ay may karapatan pa rin bumoto. Hanggang dito na lamang ang aking bahagi. Maraming salamat sa pakikinig.